This morning, the sea is calling para makisaya tayo sa Naik Cavite sa kanilang taunang Pawikan Festival! Happy Fiesta! Fairness sila! Fairness fans tayong lahat ng mga pawikan, ha? Yes! Sobrang cute ng mga baby pawikan dyan. Maswerte tayo dahil live nating masasaksihan ang releasing ng mga pawikan sa dagat. Dati nga nasaksihan ko yung panganganak. Ninang Kamars. Sa Born to Be Wild. Dami nun. Sa Born to Be Ayun na, Wild. ngayon na mismo mangyayari yan, mga kapuso. At andyan nga si Jenzel. Jenzel, excited na kami. Simulan na natin ang pagpapakawala sa mga baby pawikan! Yes! Ito na nga! Live na live ay magre-release tayo. Magpapakawala tayo ng mga baby turtles dito sa Turtle Sanctuary sa Naik Cavite. Saktong-sakto mga kapuso kasi today ang kanilang Pawikan Festival. Kaya naman ito na nga. Samahan nyo kami na mag-release ng mga baby turtles. Ayan, ito na sila ang cute! Dahan-dahan. Ayan mga kapuso. Madilim ngayon ha, at perfect na perfect itong time na to kasi hindi talaga sila pinapakawalan tuwing may araw. So usually mga hapon o gabi lang o madilim sila pinapakawalan. At ayan, kailangan itatapat talaga sila at maingat ang pag-release sa mga turtles. So ito ang turo sa akin, kailangan attracted kasi sila sa ilaw kaya lumalapit sila sa ating camera dito ngayon. At may nakatutok na red light para yun yung susundan nila. So medyo maraming ilaw kasi kaya ayan, nahihirapan silang sundan yung ilaw. Ayan, naku, meron sa pa ako. Ang cute naman, oh. Naku mga kapuso, first time ko talagang mag-release ng mga baby turtles, kaya naman very exciting itong experience na ito. Ayan, parang nag-racing sila papunta sa dagat, no? Finally, ayan, lahat sila ay nakalabas na sa ating box. At ito, unti-unti na silang pupunta sa dagat dito sa Naik Cavite. So mga kapuso, dito sa Naik Cavite, today talaga ang Pawikan Day o Pawikan Festival. Kaya naman mamayang hapon may celebration sila dito sa mga gustong pumunta, saktong-sakto Friday at makisaya. Punta lang kayo dito sa Naik Cavite. Naku, bumabalik yung iba! Ang cute! Nakikita kasi sila na yung ilaw eh. Tsaka usually mga kapuso, red light talaga yung tinututok dito sa ating mga baby turtles. Kasi minsan sensitive talaga sila pag sobrang bright nung light. At pag morning naman, hindi sila pinapakawalan kasi prone sila na makuha ng mga predators katulad ng mga ibon, ganyan. So mas safe talaga pag gabi sila o madilim sila pinapakawalan. Kaya naman mga kapuso, mamaya magpupunta din tayo sa hatchery ng mga turtles nila dito. At syempre magbibigay din tayo ng sorpresa sa mga kapuso nating makikiselebrate sa Pawikan Festival. Kaya tutol kayo dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit! Ayan na! Malapit na sila! Finally! Tuloy po ang pakikisayo natin sa Naik Cavite. Nagsiselebrate sila ngayon ng Pawikan Festival. Oy, at kanina nga nakita na natin si Jenzel na nag-release ng mga cute na baby pawikan papunta sa dagat. Talaga namang halos 70 ang live na pinakawalan nila. Ang tanong, ilang kaya ang mabubuhay nila? Oo, sana lahat, O sana no? marami. Pero bukod sa kanila, meron pang mga pakakawalan ngayong araw. Wow naman, at ang mga baby pawikan na yan ay kasama ngayon ni Jenzel. Jenzel, kamusta mga pawikan na yan? Ang laki na. Ito na nga, nagsimula na ang journey ng ating mga baby pawikan sa dagat dahil nga kanina, habang madilim pa ni-release na natin sila sa kanilang natural habitat. Grabe, alam nyo mga kapuso, first time ko talagang mag-release ng mga baby pawikan. Dati nakikita ko lang siya online, ganyan. Pero ngayon na na-experience ko siya, ang saya pala ng feeling na parang feeling ko nakatulong na agad ako sa Mother Earth, ganyan. And medyo nakakakaba din in a way kasi very fragile sila. Kailangan maingat talaga at may tamang paghawak din sa ating mga baby turtles. Kaya naman, ayun, very thankful din ako na na-experience ko to. And perfect na perfect kasi nesting season talaga ngayon ng mga pawikan. Kaya naman, kanina ay perfect timing din. Dapat kasi madilim pa lang nire-release sila kasi hindi sila pwedeng i-release
pag umaga o may araw kasi parang sensitive sila sa araw at sa ilaw. Kaya naman, pag may ilaw din, yun yung sinusundan nila. So, kailangan, pag nire-release nyo sila, katulad kanina mga kapuso, sinusundan nila yung ilaw ng camera natin o kaya may pulang ilaw na nilalagay para yun yung susundan nila papuntang dagat. At kapag maliwanag din, active yung mga predators natin katulad ng mga ibon. So, mas delikado pag sila ni-release kasi pag ni-release daw pala sila mga kapuso, yung ulo nila ay nakaangat pa sa tubig. Kaya naman, mas makikita agad ng mga ibon, mas hindi sila magsusurvive. At ang mga baby turtles dito mga kapuso, may laking 70 centimeters. Kaya ang cute-cute talaga nila kanina, no? Kaya naman, itong mga baby turtles natin, may mga nag-aalaga din dito sa Naik, Cavite. Sila yung samahan ng Labak Pawikan Patroller. So, yung mga samahan ng Labak Pawikan Patroller, sila yung mga volunteers na nagmamonitor kung may mga pawikan na, ayan, ingatan muna natin. Kung may mga pawikan po na nanganganak, ganyan, tapos sila na din yung lumilipat ng mga eggs, and sila na din yung nagdadala safely ng mga hatched eggs o yung mga baby pawikan natin sa dagat. Kaya naman ngayon, makakasama natin ang presidente ng Samahan ng Labak Pawikan Patrollers para syempre mas matuto pa tayo tungkol sa mga pawikan. Good morning, Sir Roger! Good morning po. Sir Roger, bakit po ba may pawikan festival tayo dito sa Naik, Cavite? So, kasi itong aming lugar ay pinupuntahan lagi ng Mother Pawikan. So, ito ay sineselebrate lagi itong February dahil ito yung mga palas na. Nag-start ang ating Nesting season po. Nesting season. Ito yung September to February. September to February. Dito pumupunta po yung mga pawikan para sila yung mga anak. Okay po. O kaya mag-lay ng eggs. Yes po. Bakit po dapat yung mga pawikan natin habang pagka-hatch po nila, kailangan pakawalan na natin sila? Yes Tama po, ba? kasi kailangan po natin na i-release agad siya dahil 3 days lang yung nakapreserve na pagkain so yung kanyang energy sa kanyang katawan. Kaya kailangan Dapat within 3 days, mapakawalan po natin siya. agad siya. Ito, mga kapuso, tingnan nyo, ang cute. So, ito pong mga baby pawikans natin, Sir Roger. Kailan po ito nag-hatch? So ito ay kagabi lamang na hatch ko, kaya i-release na rin siya mamaya. Okay. Kaya siya i-release mamaya para sa hapon, para mas safe. Okay, sa hapon po dapat yung paggabi na talaga, no, para Opo. madilim na, para hindi siya makita. So, sila po ba, ilang chances yung survival nila? Kasi eto madami, so lahat po ba sila magsusurvive sa dagat? So hindi po, base sa mga pag-aaral na natin ay 1% lang ang survival rate niyan sa ating nire-release. Okay, kala bakit 1% lang po? So kasi ito po maraming predators sa dagat man. Kaya Okay, kahit sa ilalim ng dagat, no? kasi pagka sa araw tayo nag-release, so yung liwanag talaga, so nandyan yung malalaking isda, Oo. nandyan din yung ibon na dinadagit sila. So Okay. kaya Less yung chance talaga, no? less yung chance. Ito po, may nakikita lang ako, napapansin ako. Ito yung nesting facility natin, mga kapuso. At may nakikita ko mga numbers, Sir Roger. Ano po bang ibig sabihin ng mga numbers na So, iyan po yung ating code kung pang ilang pawikan na yung nangitlog na umahon. So, yung mother pawikan na nangitlog, siya yung number na 64. Oh, siya yung pang number Oo. 64. Ala, Ayan, at meron itong po. number 64. Ito pong 12, 22, 12. 24. So, iyan po yung date. Kung sa kailan siya. Kung kailan po siya nakuha. Ito, wala. Pwede po bang kumuha? Opo, kaya ganyan na po. Ayan. So, ito po ay nililipat niyo dito. Opo. Hello. Yung eggs po, yun po yung nag-emerge na siya. Ayan, no? So, ito mga kapuso, kailangan, ang pawikan natin, ganito lang yung hawak. Hindi siya pwedeng ilagay sa lapad ng kamay natin, no? Or kahit sa palad ng ating kamay, o kahit anong surface, dapat sa sand buhangin. lang, o sa buhangin lang. Ang cute, oh. Kaya kahit anong gusto nyo hawakan or mag-picture-picture, dapat ganyan lang, maingat lang yung paghawak natin, mga kapuso. At ilalagay natin siya agad sa ating buhangin kasi, bakit nga po ulit yun, Sir Roger? Dahil kailangan niya, ang unang paggapang niya ay sa buhangin. Dahil Doon ko na kayong kumuha, Sir. Opo. dahil ito yung nagme-memory sa kanya. Kung saan siya ipinanganak, doon siya babalik pagka siya maglelay na rin ng eggs. Minsan lang kasi siya gumapang sa buhangin, sa shoreline natin. So, yun yung pinaka, niya sa ating Okay. pawikan. Malakas yung memory po ng mga pawikan natin. No? Opo. So, yun yung maaalala nila. Thank you so much, Sir Roger. Naku, mga kapuso, I hope
na marami kayong natutunan sa mga baby pawikans and sana ma-experience nyo din to next time, no? Once again, happy Pawikan Festival and ayan mga kapuso, back to studio muna po tayo. Ang cute! Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.